Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Sa kanyang pagbisita, binigyan diin ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan at ang whole-of-government approach upang masigurong ligtas at matiwasay ang pagbubukas ng pasukan sa June 8. Ayon sa Pangulo, kailangang handa ang mga paaralan upang maging ligtas, inklusibo at learner-friendly ang mga ito para sa mga guro at estudyante. Binigyan diin ng Pangulo ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa kahandaan ng Department of Education sa pagbubukas ng klase sa pangunguna ni Secretary Sani Angara. Ang utos ng Pangulo, tiyaking handa ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase sa Lunes upang hindi mabitin ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Si Pangulong Marcos Jr. na malapit sa mga bata ay bumisita sa Tara Basa Session na programa ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kwentong pinamanggatang Ang Matching at Ang Pagong kasama si Secretary Angara. Namigay din ang Pangulo ng mga teddy bears sa mga grade 1 learners at bumisita sa mga booths na sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan na nag-aangat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Nakibahagi rin ang Pangulo sa pagpapaganda ng paaralan sa pamamagitan ng pagpintura at pag-ayos ng mga silid-aralan at inspeksyon ng 16 na CCTV cameras upang tiyaking ligtas ang mga kabataan. Kasama rin ng Pangulo sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiaries ng Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Acting Secretary Francis Tolentino. Sa Acting Secretary Tolentino, sinisiguro na halos 240,000 na manggagawa sa buong bansa ang magkakaroon ng trabaho sa ilalim ng tupad program patungkol dito sa Brigada Eskwela. Ang mga benepisyaryo ng tupad ay mabibigyan ng trabaho sa Balik Eskwela program ng pamahalaan. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang pagbubukas ng klase ay sumisimbolo ng pagbubukas ng bagong pag-asa sa mga kabataang Pilipino na mangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para sa bayan. Upang mas lalo pang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga negosyanteng Vietnamese na mag-invest sa bansa. Sa isinagawang Vietnam-Philippines Business Forum noong Lunes, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga reformang pabor sa mga mamumuhunan dito sa bansa. Kabilang sa mga reforma sa negosyo tulad ng Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, at iba pang mga hakbang upang mas madali at kaakit-akit ang pagnenegosyo at pamumuhunan sa bansa. Sa kanyang talumpati, binigyan pansin din ng Pangulo ang malaking papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong taon, kung saan layunin nitong palakasin ang konektibidad ng rehiyon, suportahan ang MSMEs, isulong ang digital innovation at patatagin ang supply chains. Ayon sa Pangulo, mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at Vietnam sa pagtutupad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ipinahayag din ng Pangulo ang mga prioridad ng Pilipinas sa mga industriyang may malaking potensyal
sa hinaharap kabilang ang paggawa ng mga produktong kaugnay sa electric vehicles at baterya gamit ang yamang nickel ng bansa, pati na ang pagpapalakas ng shipbuilding at defense manufacturing ng bansa. Today's gathering is an affirmation of our shared conviction that nations prosper when they work together. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hello. Good morning, Yusek. With the onset of the rainy season, nauuso na naman po ang sakit na dengue at isa ang Pilipinas sa may mataas na kaso ng dengue cases and deaths sa Asia Pacific. Are we expecting an approval of a dengue vaccine? In particular po yung inirecommend ng World Health Organization na Kedenga dengue vaccine manufactured by a Japanese company, Takeda. Okay, meron pong ibinigay na mensahe at komento ang Department of Health patungkol po dito. Ayon po sa DOH, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahi ng aplikante para sa bakuna. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab nung TAK 003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng madalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati. Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante. Samantala, the World Health Organization itself in its position paper on dengue categorically states that vector control remains the main means for the control of dengue. Sa madaling salita, kapag walang lamok, walang dengue. Kaya mabisa ang kampanya na isinasagawa ng DOH sa pamumuno ng Secretary Herbosa na tuwing alas 4, ugaliin ang taob, taktak, tuyo, taki para kontra dengue. Sa katunayan, mas mababa ng 57% ang bilang ng dengue ngayong taon sa buong Pilipinas na 48,151 kumpara sa nakaraang taon na 110,924. So yun po ang mensahe ng DOH. And in the relation naman po sa rainy season, is the government ready naman sa inaasahang pagbaha muli? At itutuloy ba ng Department of Public Works and Highways sa mga natenggang flood control projects kahit questionable ang mga ito? Mismo si Secretary Vince Dizon po ang ating kinausap patungkol po dyan dahil nga nalalapit at lumalakas-lakas na rin po ang ulan na nararanasan natin ngayon. So ito po ang mensahe ni Secretary Vince Dizon. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha. Pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetenga ng matagal katulad ng dati. Yan po ang isinasagawa sa utos ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay na rin sa Oplan kontra baha. Sa katunayan, may mga nakita na tayong positive effects sa mga lugar within Metro Manila na ginawa na natin ng intervention. Kabilang dito ang drainage improvements sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez. Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng lagpas taong baha sa lugar. Ganon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue, natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways.
Mabilis din nade-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So sa mga natetenggang proyekto naman ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito na tapusin ng DPWH. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Kung hingi lang po kami ng update kung may ongoing investigation pa rin po yung DPWH doon sa mga flood control project anomalies na na-disclose ni President last year po. Sa ngayon po, nakausap din po ulit natin si Secretary Vince at sinabi po nila na ang kanilang mga na-sumiti or rather na nag-gather na facts ay isinabinti na po sa Ombudsman. So sa ngayon po, ang Ombudsman po ang patuloy na nag-iimbestiga dito. At of course, kung may makikita pa rin po silang iba pa na mga proyektong hindi gumagana, ito naman po ay kanilang iimbestigahan pa rin. Pero clarify ko lang po, wala po silang nakitang existing na flood control projects na anomalies po. Flood control project anomalies. Bukod po dun sa nasubmit nila dun sa Ombudsman. Sa ngayon, wala silang binigay sa ating update dahil ang mga na-gather nila ay isinumite na sa mga investigating bodies. Tapos, yung pong na-inform na po ba si Pangulo dun sa info na yun dun sa flood control projects? Kung na-inform na po si Pangulo. Hindi po naibigay sa atin Sec Vince kung siya ay nag-report, pero definitely naman bilang Cabinet Secretary, nagre-report naman po siya sa Pangulo. But kung anong particular na i-report po ni Secretary Vince ay wala po tayo sa ngayon na detalye. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung posisyon ng Malacanang doon sa proposal ng Bureau of Immigration para maningil ng around 240 pesos para sa mga travelers na lalabas o papasok ng Pilipinas para po doon sa sinasabi nilang upgrade sa kanilang mga ginagamit na systems sa immigration? Sa ngayon po ay ito'y proposal pa lamang po according to Commissioner Joel Anthony Viado. So wala pa po itong anumang desisyon, wala pa pong nararating ito. Ito ay mere proposal. So wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito. Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country? Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system, ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito. Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigrations under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as their other expenditures. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget? Kaya nga wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So wag muna tayong maalarma, wala pa po ito. Hindi, last naman from my end, hindi po nakikita ng Malacanang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money. Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayong maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal. Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Microphone. Good afternoon, Yusek. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote,
none of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust. Unang-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon, hindi niya po dininay, walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities. Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial? Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magmasid kung ano mangyayari sa Senado. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. Yusa, can we confirm this information that Vietnamese President Tho Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention? Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office. But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors? Again. Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors? Sa Japan, And the visit of Vietnam? hindi po siya naging issue. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vic Remulla clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada? Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila
At humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon, hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong si Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto. But can we consider that po as obstruction of justice? Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya, at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution. Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan? Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Follow-up question mula kay Lizelle Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon? Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement, Yeah, please. that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba
ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano. Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, 2 araw na lang po bago yung Senate adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado? Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Last question mula kay Eileen Taliping. Abante tonight. Good afternoon, Yusek. Confirmation lang po dun sa lumabas na balita na meron ng bagong chief, ang PTV4. Meron na po ba? Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras Oras. o araw. How about PBS and NIB? Meron na bang bagong epe? Magbibigay po ako ng announcement. Sa akin din po niyo ito madidinig. Okay, thank you, ma'am. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media. Unang tanong mula kay Mia Magdalena ng Folkno. Mia Magdalena Folkno ng Mountain Beacon. As the administration pursues major infrastructure and investment projects, how will Malacanang ensure that indigenous people's rights, particularly the principle of free, prior, and informed consent, are fully respected and protected? Issue nga po ngayon yan. So, mismo po, ang NICP ang hininga natin ng tugon dito. At ang kanya pong tugon, ang National Commission on Indigenous Peoples sa ilalim ng Office of the President ay patuloy na nagpapalakas sa mga mekanismong nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa buong bansa. Ang revised 2026 Free and Prior Informed Consent Guidelines na binuo kasama ng mga indigenous cultural communities and indigenous peoples and key stakeholders ay sumasailalim at sumasalamin sa pagsisikap na palakasin ang mga panangga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang kritikal na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulong Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP. Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. Yusek, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the President announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions? Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya,
ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulong Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang 3 grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sani Angara ng DepEd. Balik sa Yusek Claire. Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam nung state visit ni President To Lam nung Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026 to 2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo at pagbabahagi ng pinakamahusay na mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam, habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas. Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang meeting sa Malacanang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, partikular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacanang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.